Para po sa ating Sunday School, tayo ay nasa isang serye ng pag-aaral tungkol sa panalangin. Natapos tayo sa isang serye ng pag-aaral tungkol sa pag-aawitan at ang lahat ng ito ay patungkol sa ating ginagawang pagsamba tuwing tayo nagtitipon. Tayo ay gumawa kailan lang at nagsimula na baguhin ang ating liturgy na ginagawa sa ating pagtitipon, ang pagkakaayos ng ating worship service. At kaya tayo nagkaroon ng mga ganitong pag-aaral na mas lalo pang mapaigi ang ating pagsamba dahil nakikita natin na itong ating pagtitipon ang siyang pinagmumulan ng pagkilos ng Diyos sa bilang unang araw ng linggo at kanyang itinalaga na dito tayo kakausapin at tayo ay kikitain at tayo pagpapalain ng kanyang biyaya. At ngayon nga tayo ay nag-aaral tungkol sa panalangin at maaari sanang tinawag ko na lamang itong isang lesson na pinamagatang how to pray o paano manalangin. Ngunit kinuha ko ang isang phrase na calling upon the name of the Lord. Ito ay mula sa phrase ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2 na kung paano niya in-address ang mga tao sa Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints together, with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Sa kanyang pagkilala kung sino ang kanya sinusulatan, ang tawag niya sa kanila ay the church in Corinth, at ang gusto niyang ipakita ay na ang mga mananampalataya sa Corinth ay kailangang maunawaan nila na kasama nila o kabahagi sila ng mga lahat ng tumatawag sa Panginoon. At itong description na calling upon the name of the Lord at yung pag-unawa natin sa panalangin na calling upon the name of the Lord ay nakakatulong agad sa atin upang ibahin ang ating pagtingin sa panalangin o at least magsimula tayong magkaroon ng ibang pag-unawa sa panalangin. Dahil nakakabit na sa isipan ng mga tao kapag ang usapan ay paano ba manalangin, paano ang tamang paraan. Kung ganoon lamang na pinamagatan ko na lamang itong lesson series on prayer, ang mga nagiging ine-expect ng tao sa kanilang pag-iisip ay ano ang mga techniques, ano ang tamang paraan na maging katanggap-tanggap ako kapag ako ay dumadalangin sa Panginoon. Ngunit ito ngang paglengguwahe ng Biblia na makikita natin simula pa lamang sa Genesis, ay sinabi sa Genesis chapter 4 at simula noon, nagsimula silang tumawag sa Panginoon. They started calling upon the name of the Lord. Itong paulit-ulit na ginagamit na phrase about kung ano ang itsura ng pananalangin ay nakakatulong sa ating unawain na ganoon ang panalangin. Kapag merong taong nanghihingi ng saklolo, ay hindi na natin pupunahin pa na ay anong tinawag niya, ay yung pagkakatawag niya ng saklolo ay hindi tama, yung tono o yung pitch ay hindi ganun kagalang, at yung kanyang sinigaw na pangalan, hindi naman ako. So, kung humihingi siya ng tulong at meron siyang ibang tinatawag, di ko na lang siya papansinin. Hindi tayo ganun. Dahil alam natin na kapag may humihingi ng tulong, siya may pangangailangan at mula sa pag-ibig tayo kikilos. At ito ang larawan na ibinibigay sa atin tungkol sa panalangin na tayong mga kanyang nilalang, kanyang mga anak ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon. At humihingi tayo ng saklolo mula sa kanya at siya'y tumutugon sa atin bilang pagliligtas. Kaya kung ganun natin tingnan ang panalangin, nawawala o at least naiiba ang ating pag-iisip o ang ating magiging espiritu sa pagtalakay ng panalangin. Hindi ito tungkol sa mga techniques o kung ano ang mga tamang paraan o tamang mga salitang sabihin, kundi na yung puso na may pagkilalang meron siyang pangangailangan, kailangan niya ang tulong ng Diyos, kaya siya tumatawag sa Panginoon. At ito ang agarang tinutugulan ng Diyos mula sa kanyang pag-ibig. Ito nga sinasabi sa Psalm chapter 50, verse 15, bago yan ay sinasabi ng Diyos na
kung siya daw ay nagugutom ay hindi niya sasabihin dahil di naman ako kumakain na do I eat the blood of bulls? Kasi maaaring dahil dun sa mga itinalagang sakripisyo ay yun ang iniisip ng mga Israelita o ng mga sumasamba na itong mga gawain ito, mga ritual, ay ito yung tinatanggap ng Diyos siguro out of some fetish o kung anumang dahilan. Minsan makukuha natin din ang ganitong impression na sa Micah chapter 6 na tinatanong ng bayan, anong ibibigay ko? Kakatay ba ako ng 1,000 baka para sa Diyos? Ito yung mga hinihingi niya sa akin. So, ito ang sinabi ng Diyos, hindi ko sasabihin sa inyo kung ako'y nagugutom. Lahat ng bagay ay sa akin. Hindi kailangan ang mga alay nyo para yan. At ang paraan para kayo ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa akin, sabi niya, call upon me in the day of trouble. Tumawag kayo sa akin, ililigtas ko kayo, and you will glorify me. Kaya nga, sabi sa Deuteronomy 4:7, dito ay binibigyan diin kung anong pribilehiyo ang meron tayo na tayo tumatawag sa Diyos. For what great nation is there that has a God so near to it as the Lord our God is to us whenever we call upon Him. Ito ang yung maging bago nating paningin sa ating panalangin, hindi lamang na disiplina o isang chore na kailangan nating gawin para tayo ay kalugdan ng Diyos, kundi tayo tumatawag sa Kanya mula sa ating pangangailangan, kaya siya'y tumutugon sa atin, magalak na tumutugon sa atin mula sa Kanyang pag-ibig. Ang ginagawa natin sa ating pag-aaral ay sinusunod natin yung Lord's Prayer as pattern, yung the Our Father in Heaven, hallowed be Thy name, etc. Itong Lord's Prayer ay ginagamit na sa kasaysayan ng mula pa noon na pamamaraan ng pagtuturo ng panalangin. Dahil ito nga rin ang binigay ni Jesus nung tinanong siya ng kanyang mga disipulo, paano manalangin? At sa kasaysayan din ng tradisyon na ating tinatayuan, ng Reformed tradition, ay ginagamit ang Lord's Prayer bilang paraan ng pagtuturo ng panalangin. Kaya sa Shorter Catechism, the Westminster Shorter Catechism, question 99, what rule has God given for our direction in prayer? At sabi, answer, the whole Word of God is of use to direct us in prayer, but the special rule of direction is that form of prayer which Christ taught His disciples, commonly called the Lord's Prayer. Yung sabi sa question 187, how is the Lord's Prayer to be used? Sabi, the Lord's Prayer is not only for direction as a pattern according to which we are to make other prayers, but may also be used as a prayer, so that it be done with understanding, faith, reverence, and other graces necessary to the right performance of the duty of prayer. So yung Lord's Prayer mismo ay maaaring isang pattern, pagbabasihan natin ng ating ibang mga panalangin na idadalangin sa Diyos. So yung binigay sa atin na hulma ng panalangin na makukuha natin doon sa Lord's Prayer, maaari nating pagbasihan yung mga tinuro ni Jesus doon para sa lahat ng iba nating panalangin. At maaari din na gamitin mismong yung mga salitang yun na ating panalangin, yung mismong Lord's Prayer ang ating idalangin. Ang mahalaga lamang na ito'y gawin with understanding, faith, reverence, and other graces necessary to the right performance of prayer. At last week nga, nakita natin na ang unang sa panimula ng pagtuturo ni Jesus kung paano tawagin ang Panginoon, ay tawagin nating Our Father. At dito nga ay dito nakikita natin kung paano ang pagtuturo ni Jesus ay hindi patungkol sa ano ang tamang paraan o katanggap-tanggap na mga salita para siya ay tawagin. Dahil nga ang panalangin ay pagtawag sa Panginoon mula sa ating pangangailangan. Kung ang ginagawa dito ni Jesus ay sinasabi sa atin,
angkinin nyo maging ang pinakamalapit na relasyon na maaari nyong angkinin doon sa Diyos sa kataas-taasan, sa pinakamakapangyarihang Diyos na nasa langit, angkinin nyo siya na sarili ninyong Ama. Yun ang binibigyan tayong permission ng ating Panginoon na gawin, na angkinin nating Ama yung Diyos sa langit. At makikita nga natin sa buong New Testament na hindi yan ang ginagamit na pagtawag ng mga disciples sa Diyos sa kanilang mga panalangin. So hindi yun disobedience doon sa pagtuturo ni Jesus, kundi ang tinuturo kasi ni Jesus ay yung puso na maaari tayong tumawag sa Diyos bilang kanyang mga anak. Ito yung makikita natin sa Matthew 6:9, "Pray then like this, Our Father in Heaven." Sa question 120 ng Heidelberg Catechism ay mayroong pagpapaliwanag ano ang katuturan ng pagbibigay sa atin ng ganitong pagtawag sa Panginoon na tawagin natin siyang Ama. Why has Christ commanded us to address God as our Father? At ang binibigay na paliwanag, to awaken in us at the very beginning of our prayer that childlike reverence and trust toward God, which is the ground of our prayer, namely that God has become our Father through Christ. So, ito ay sa simula pa lamang ay tinuturuan tayo ng Panginoon na tumawag sa Kanya, na angkinin siyang bilang Ama. Binibigyan tayo ng ganoong pribilehiyo. Kung tatawag tayo sa Kanya at hihingi tayo ng tulong sa Kanya, maaari nating angkinin siya bilang Ama. At ngayon nga, ang ating pag-aaralan ay yung kasunod na petisyon, yung pagkakahati ng prayers. Meron din ganong sa larger catechism, ito binabanggit, how is the Lord's Prayer divided? At sinasabi ito ay a preface, yung Our Father in Heaven, petitions, magsisimula sa Hallowed be Thy Name hanggang dun sa huling petition, and a conclusion. So, yung unang petition ay yung Hallowed be Thy Name. At ito ang ating pag-aaralan ngayon. Yung Hallowed be Thy Name ang tinuro sa atin na unang hilingin sa Diyos kapag tayo ay dadalangin sa Kanya. At maaaring ito'y gumagabay sa atin, maaari nating unawain na ito'y gumagabay sa atin na sa ating lahat ng panalangin, ito ang ating maging aim o yung ating hangarin ng ating puso kapag tayo ay dumadalangin ay hanapin yung pagkakakilala sa pangalan ng ating Panginoon. Yung salitang hallowed ay mula sa parehong root na ating sinasalin na to sanctify, at sa Tagalog ang mga makikita nating salin, halimbawa sa Filipino Standard Version ay pakabanalin. Ngunit ang maraming mga salin ang ginagamit na translation, yung ang Biblia 2001, ang ginagamit ay sambahin. Yun yung Ama namin, sambahin ang ngalan mo. So, yung hallowed ay na malapit nga yung Greek word na pinanggalingan ay kamukha nung salitang sanctify. So, ito'y sinasalin na hallowed or malapit dun sa salitang holy. Ito'y gawing banal o pakabanalin o ibahin, or yung salin ng Good News Translation halimbawa ay na to your holy name be reverenced, or to yung kanyang banal na pangalan ay galangin, to be honored as holy. So, yung hinihiling doon sa Hallowed be Thy Name, gusto natin na sa atin o sa lahat ng iba ay kilalanin yung pangalan ng Diyos na ito'y banal. Pinapaliwanag, isang paliwanag sa Shorter Catechism ng Westminster, question 101, what do we pray for in the first petition? Ito yung binigay na paliwanag. In the first petition, which is Hallowed be Thy Name, we pray that God would enable us and others to glorify Him in all that whereby He makes Himself known, and that He would dispose all things to His own glory. So, yung pinaka-hinihiling natin sa Diyos ay na tayo ay bigyan ng kakayanan, that God would enable us to glorify Him. Bigyan siya ng kaluwalhatian
sa lahat ng bagay ng kanyang pagpapakilala in all that whereby he makes himself known. So hindi lang dun sa literal na pangalan na Yahweh o Jesus o kung ano pa mang pagtawag na salita, kundi sa anumang paraan na ang Diyos ay nagpapakilala. So magkaroon ng galang sa Kanya o pagkilala ng Kanyang kabanalan. And that He would dispose all things to His own glory. Ang lahat ng bagay ay pangyarihin ng Diyos at gamitin niya o kilusin niya para sa Kanyang kaluwalhatian. So idinadalangin natin na tinuturo sa atin ng hallowed be thy name, o tinuturo sa atin ni Jesus dito sa first petition. Una, what we should desire, kung ano ang dapat na hangarin natin sa ating panalangin, and also what God will fulfill. Ganun natin maaaring tingnan yung paggabay na ibinibigay sa atin ni Jesus dito sa unang petition na hallowed be thy name. Tinuturuan tayo kung ano ang dapat na ating maging hangarin, what we should desire, and also ano ang tutuparin ng Diyos, what God will fulfill. Sabi sa Matthew chapter 6, verse 7 to 8, ito yung sinasabi ni Jesus bago niya ituro yung Lord's Prayer. When you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. So, hindi natin dapat tingnan na yung mga panalangin at maging yung Lord's Prayer ay babanggitin lamang natin yung mga salita as if it's a magic word na ito'y mas kalulugdan ng Panginoon. Hindi dapat yung phrases sa atin at mga salita ay maging empty phrases. At syempre ang makikita nating ang tinuturo sa atin ay magsalita tayo ng bukal sa ating puso at hindi na sinasabi lamang natin o binabanggit yung mga salita. Ito nga ay kaya kung titingnan natin yung sinasabi sa question 98 ng Westminster Shorter Catechism sa tanong na what is prayer? Ang prayer is an offering up of our desires unto God for things agreeable to His will in the name of Christ with confession of our sins and thankful acknowledgement of His mercies. Sa panalangin, ang ginagawa natin ay nilalabas natin yung ating mga hangarin, yung laman ng ating puso. Nakwento ko nga last week at sa mga ibang pagkakataon na nangyari sa akin dati na nahihiya akong manalangin sa harap ng tao. So sa grupo naming mga magkaibigan nung ako'y magpipray naman kami isa-isa at talagang noong papunta na sa akin ay iniisip ko kung anong sasabihin ko at nahihiya akong magsalita sa harap nila. At pagdating sa akin ay nag-quote na lang ako ng isang kanta na sigurado kung hindi nila alam. Dahil yung kanta na yun ay sinulat ng aking mga kaibigan na hindi nila kilala. So, yung ginawa ko ay nagpapakita lamang ako ng mga salita na magtutunog maganda sa kanilang harapan. Mas inisip ko ang kanilang ang maging itsura ko sa kanila kaysa sa ilabas ko lamang kung ano ang hangarin ng aking puso. At ganun lang naman ang tunay na panalangin. Ilabas na lang natin kung ano ang ating talagang mga nasa puso. At tayo tinuturuan ngayon nitong paggabay ni Jesus sa kanyang pagtuturo sa atin na lawakan natin yung nilalaman ng ating puso. Karaniwan siguro, kung tayo ay lalapit sa Diyos sa panalangin, ang nilalaman ng ating puso ay yung ating mga sariling kagustuhan para sa ating sarili at dahil sa ating pagtingin ng ating pangailangan at kung anong tingin natin na makakaganda sa ating kalagayan. Itong pagtuturo ni Jesus ay sinasabi sa atin na ito ay idagdag nyo o palawakin nyo ang inyong mga hangarin ng inyong puso na ang pangalan ng Diyos, His name, be hallowed. At nakapaloob doon na kilalanin natin ang for God's name to be hallowed is actually our joy. Ayun nga yung sa Shorter Catechism question 1, na ito yung ating chief end. The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Kaya
ay yung tinuturo sa atin na ito ang gawin nating dalangin ay itinutuon ang ating isipan doon sa kung ano talaga ang ating chief end as creatures, as men, and kung ano ang tunay na makapagbibigay sa atin ng kaligayahan. Sabi ni Jesus sa kanyang panalangin sa John chapter 17, verse 4 to 5, sinabi ni Jesus sa Diyos, I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. And now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. Ngayon maging si Jesus pinapanalangin ang kanyang kaluwalhatian. Kung paanong nakilala si Jesus, nasa John, ay tandaan natin sa John 1, si Jesus ang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili. Jesus is the name of God. Yun yung pagpapakilala ng Diyos na ang paraan para ang tao ay makilala ang Diyos ay sa pamamagitan ni Jesus. No one has seen God, Jesus, the only begotten Son, He has made Him known. So, si Jesus ay dinadalangin niya na itaas pa siya, ibalik sa kanya yung kaluwalhatian dahil may ganoong sa kanyang pagkakatawang tao ay parang nakubli yung kanyang kaluwalhatian. At ngayon sinasabi na dinadalangin ni Jesus ang to be glorified in the presence of God with the glory that I had with you before the world existed. At makikita natin sa paglaon ng kanyang panalangin, verse 24 to 26, Father, I desire that they also whom you have given me may be with me where I am, to see my glory that you have given me before you loved me, because you loved me before the foundation of the world. I made known to them your name, and I will continue to make it known, that the love with which you have loved me may be in them, and I in them. So itong panalangin na mas luwalhatiin si Jesus at panalangin niya para sa kanyang sarili na luwalhatiin siya ay sa kanyang pagnanais na maibahagi yung kaluwalhatian na yun at maipakita sa kanyang mga alagad, sa mga lahat ng sasampalataya sa kanya, pati sa atin. At ang resulta nito, kapag tayo ay nasilayan natin yung buong kaluwalhatian ni Jesus, ito ang tunay na makapagbibigay sa atin ng kaligayahan. So ang kanyang pinapanalangin na luwalhatiin siya ay ang kanyang dalangin na mangyari kung ano yung tunay na makapagbibigay ng kaligayahan sa lahat ng sumasampalataya sa kanya. So ito ang tinuturo din sa atin na maging hangarin natin sa ating panalangin, hallowed be thy name. Mangyari nga na makilala ang kabanalan ng iyong pangalan. At ito'y hinihiling natin hindi lamang sa lipunan na yung mga hindi pa kumikilala sa Diyos ay kumilala sa kanyang pangalan, kundi sa atin din na kung ano pang mga kabulagan ang nananatili sa atin na hindi natin nauunawaan o naigagalang ang kanyang pangalan, hindi natin nabibigyang parangal ang kabanalan ng kanyang pangalan, ay mas lalo pang mabuksan ang ating mga puso na makita ito at mas lalo tayong maging kasangkapan ng pagpapabanal ng pangalan ng ating Panginoon. So, doon sa hallowed be your name, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na itong yung karangalan ng pangalan ng ating Diyos at yung pagkakakilala sa Kanya at yung kaluwalhatian ng Diyos ay ang tunay na makapagbibigay sa atin ng kaligayahan mula sa ating mga kalugmukan. Kaya't ito ang ating hangarin, ito ang ating unahing hilingin dahil ito ang tunay na ating pangangailangan. At maliban nga sa tinuturo sa atin o tinutuwid ang ating puso na magkaroon ng mas mataas na hangarin kaysa sa ating mga sariling kagustuhan at mga pangailangan, ay tinuturo din sa atin na ito ang ating kahihinatnan at ito ang gagawin ng Diyos na mangyari sa atin. Makikilala natin ang kabanalan ng kanyang pangalan. Haharap tayo sa kanyang kaluwalhatian at tayo'y mapupuspos ng kagalakan. Ito ay tinuturo tayo na dumalangin sa Diyos na that His name be hallowed
dahil tayo ay tinuturuan ng Panginoon na umasa sa Diyos na siya ang gagawa nito para sa atin. Ito ang tinuturo sa Larger Catechism, question 190. Ang lahat ng ito, yung Westminster Larger Catechism at yung Shorter Catechism, Heidelberg Catechism, lahat sila ay inisa-isang ipaliwanag yung Lord's Prayer. At nakita nga natin, meron silang kanya-kanyang mga pagpapaliwanag. Siyempre, yung Larger Catechism, mula nga sa kanyang pangalan, compared to the Shorter Catechism, ay mas madaming sinasabi. Yung kanyang paliwanag ay mas comprehensive. At dito ay tinuturo sa atin, una, na in the first petition, ang ginagawa natin kapag tayo ay dumadalangin sa Diyos for God's name to be hallowed, ay we acknowledge the utter inability and indisposition that is in ourselves and all men to honor God aright. Kahit na yung binigay na salita ni Jesus mismo explicitly ay yun lamang paghiling na hallowed be thy name, ang tinuturo na agad doon ni Jesus ay na ito dalanginin nyo yan, na hilingin nyo sa Diyos na ang kanyang pangalan ay pakabanalin dahil ito'y hindi nyo kayang gawin sa inyong sarili. At tayo ngayon ay tinuturuan na lumapit sa Diyos at humingi ng tulong sa Kanya doon pa lang sa our chief end and our chief duty to love God with all our hearts na hindi natin nagagawa dahil tayo ay utterly indisposed and unable to fulfill this duty and our chief end. At tayo ay hindi patungo doon, kaya kailangan natin na humarap sa Diyos, humiling ng tulong sa Kanya para pakabanalin ang Kanyang pangalan. So doon sa salitang hallowed be thy name at sa pagturo sa atin ni Jesus na ito'y hilingin sa Kanya, ginagabayan tayo na magkaroon ng pagpapakumbaba sa Kanyang harapan na kilalaning ito'y hindi natin mapangyayari sa ating sarili. So, maliban doon, we pray that God would by His grace enable and incline us and others. So yun yung ibig sabihin ng sinasabi nating hallowed be thy name. Dahil kapag dun sa salitang hallowed be thy name, tinuturong dito, ang tinutukoy dito ay kung paano kilalanin ng mga tao ang kanyang pangalan. Kung ano ang ugali ng mga tao sa kanyang pangalan, ano ang itsura ng kanilang pagtugon, ano ang postura ng kanilang puso sa harap ng kabanalan ng Diyos. So ang pinapanalangin natin ay ang mga puso ng mga tao at kasama tayo doon na kung may gagalangin ang kanyang pangalan, dinadalangin natin na magkaroon ng paggalang sa kanyang pangalan sa atin din. So kapag tayo dumadalangin na hallowed be your name, ay una, hinihiling natin that He would by His grace enable and incline us to glorify His name. So yung unang bahagi is that we pray for that God by His grace enable and incline us. At ganun din yung iba, yung mga hindi lamang tayo kundi ibang mga iglesia at pati mga hindi pa sumasampalataya sa Kanya sa lipunan at sa buong mundo ay dinadalangin natin na magkaroon ng kakayanan o magkaroon ng pagkakilala sa pangalan ng Diyos na ito'y banal. To acknowledge and highly to esteem Him, His titles, attributes, ordinances, word, works, and whatsoever He is pleased to make Himself known by. And to glorify Him in thought, word, and deed. At yun nga yung sa huli, maliban pa doon sa ganoong mga panalangin na ang mga tao ay baguhin ang kanilang puso, ay kumilos ang Panginoon that He would prevent and remove atheism, ignorance, idolatry, profaneness, and whatsoever is dishonorable to Him, and by His overruling providence direct and dispose of all things to His own glory. So ito ang tinuturo sa atin sa salitang hallowed be thy name. Kapag tayo ay gagabayan ng panalangin na ito, ay tinuturo sa atin na magkaroon ng ganoong puso, hinahangad ang kaluwalhatian ng Diyos higit pa sa ating mga
sariling mga hangarin para sa ating sarili na pagkaayos lamang ng ating kalagayan o pagbigay sa atin ng ating mga pangailangan, kundi na mas lalong maluwalhati ang Diyos dahil ito ang mas makapagpapaligaya sa atin. At yung pang mga ibang pagkilos ng Diyos para ang kanyang pangalan ay mas lalong mahayag at mas makilala, yun ang hinihiling natin sa Hallowed be Thy name. So paano nito mahuhubog ang ating mga panalangin? Even if we don't say the exact words, let the aim of our hearts be that God's name be revered as holy. Na maging ito ang hangarin ng ating puso. Kahit na hindi sa lahat ng panalangin, maaari nating gawin yun na pag tayo ay mananalangin ay banggitin natin mismo yung explicit words na hallowed be thy name. Maaaring yun mismo ang ating hilingin in those exact words. Pero kahit na hindi natin mismo sambitin yung pangalan na iyon, ay yung mga salitang iyon ay tinuturo sa atin nitong Lord's Prayer na ito'y maging hangarin ng ating puso kapag tayo ay dadalangin sa Kanya na ang Kanyang pangalan ay kilalaning banal. So, tiningnan nga natin ang maaaring concrete na gawain ng panalangin na ito is we remember what we should desire. Pinapaalala sa atin kung ano ang maging karagdagan nating hangarin kapag tayo ay dumadalangin, and hope in what God will fulfill. So sa ating mga ginagawang panalangin sa ating pagtitipon, halimbawa kapag tayo ay magkakaroon ng prayer for the nation. Kapag tayo ay magkakaroon ng prayer for the nation, hindi lamang tayo magagabayan ng ito yung ating kalagayan at tumataas ang bilihin, at syempre ang ating sariling kagustuhan ay bumaba ang bilihin. So ang ating panalangin ay ganun lamang, bumaba sana ang bilihin. Panginoon, kumilos kayo para pababain ang presyo ng bilihin. Pero ang ating paggabay kung ano ang itsura ng mas makaliligaya sa atin, hindi necessarily na bumaba ang bilihin. Sa totoo lang, kung titignan natin ang takbo ng kasaysayan, ipataas talaga yung presyo ng bilihin. So, over time ba ay lumulungkot ang lahat ng mga mananampalataya dahil pataas ng pataas for 2,000 years ang presyo ng bilihin. Ngunit sa ginagawa ng Diyos, ang lahat ng ito ay pinapalapit niya papunta sa kanyang kaluwalhatian. Papalapit ang buong iglesia na makita ang kapuspusan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. So hindi ang mga pangyayaring ito sa kasaysayan at maging ang pagtaas ng bilihin ay necessarily sagabal para sa mga hangarin ng Diyos o sa kaligayahan ng mananampalataya. At hindi na maling ipanalangin ang pagbaba ng presyo ng bilihin at ipagpatuloy natin ipanalangin ang pagbaba ng presyo ng bilihin. Pero ang dinadagdag nga sa atin nitong instruction ay na magkaroon din tayo nung hangarin na higit doon, na hangarin natin ang mas ating tinitingnan ay yung pagkilala ng kanyang pangalan. Doon sa instruction na nagtuturo sa atin sa Timothy, sinabi ni Pablo kay Timothy na I desire that in every place all men should pray. At for all the ruling authorities, sa mga namumuno, for all the kings and all people, at ang sinasabi niyang ipanalangin ay upang ang mga tao ay makasamba ng payapa. Yun ang ipapanalangin natin about the country, na anuman ang kanilang pamamalakad, hindi na so ang ating gabay sa panalangin ay titingnan natin ang political na sitwasyon at meron tayong paniniwala ng mas magandang political na kaayusan o mas magandang circumstansya ng mga pangyayari. Hindi ganun ka simple ang ating maging pananaw. Meron tayong mataas na pananaw ang kaluwalhatian ng Diyos maging sa magulong sitwasyon. Yun yung ating hinahangad na mangyari, kilalanin ang kabanalan ng kanyang pangalan. So yung mga panalangin na idadalangin natin yung circumstansya ng bansa o ng ibang iglesia,
ay maaaring magabayan nitong prayer na hallowed be your name. Kapag mananalangin tayo para sa ibang iglesia, ay yun ay gagawin naman natin mamayang hapon. Kapag may madinig tayong balita tungkol sa ibang iglesia sa kung anong kanilang mga pinagdadaanan, ay maaari tayong gabayan na ang gusto natin at ang hinahanap natin at ipapanalangin natin ay kung anumang papabanal ng pangalan ng Diyos, na hindi ma-blaspheme ang pangalan ng Diyos sa kanilang sa nangyayari sa kanilang iglesia, kundi magkaroon ng pagkilos ang Diyos sa kanyang biyaya na maitaas ang kanyang pangalan sa lahat ng mga nangyayari. So itong maaaring paraan paanong gumagabay ang hallowed be thy name sa ating mga panalangin. At sa likod nga nito o sa harap nito ay sa ating panalangin na hallowed be thy name, tayo ay may pananampalataya at pag-asa na ito ang kanyang gagawin. So tayo ay tumatawag sa Diyos at umaasa sa Kanya na sa mga nangyayari na sa ating sigurong panukat ay hindi kaaya-aya, umaasa tayo na ito ang Kanyang papangyarihin, na ang Kanyang pangalan ay maitataas at sa paghayag ng Kanyang kaluwalhatian sa anumang sirkumstansya na iyon, ito'y ikagagalak natin, ito'y ikalalakas ng ating pananampalataya at tayo'y mas lalong makararamdam ng Kanyang pag-iingat, pag-ibig at tayo'y mas magpupuri sa Kanya. So dito sabi sa Heidelberg Catechism, question 122, what is the first petition? Yun ay, hallowed be thy name, that is, enable us rightly to know you, and to hallow, magnify, and praise you in all your works, in which shine forth your power, wisdom, goodness, justice, mercy, and truth. And likewise so to order our whole life in thought, word, and deed, that your name may not be blasphemed, but honored and praised on our account. So ito yung hinahangad natin sa ating mga panalangin. Ito yung idagdag natin kung ito'y hindi ang direksyon ng ating puso kapag tayo lumalapit sa Kanya. Mas marami sa atin ay hindi naman tatayo para manguna ng panalangin dito sa harapan. So, sa ating pagsamba ay hindi kayo magko-compose at kailangang alalahanin na ano ang naituturo sa akin ng hallowed be thy name para sa pag-compose ng aking panalangin at kung anong aking idadalangin. Gayunpaman ay nagagabayan tayo at minsan siguro pag nananalangin, bakit tayo nananalangin para sa bansang yan at para sa iglesyang yan na hindi ko naman kilala, yung bansang yan na wala naman akong balak puntahan kahit kailan. Diba, itong mga dinadalangin natin ay maaaring tingnan natin na dahil ang ating hinahangad ay higit sa ating sariling mga kagustuhan, higit sa ating pangailangan, kundi yung alam nating makaluluwalhati sa pangalan ng Diyos, lalo pang maghahayag ng kabanalan at kaluwalhatian ng kanyang pangalan na siyang tunay na makapagbibigay kaligayahan, kaaliwan sa lahat ng mga nahihirapan sa buong mundo. At kaya kapag meron tayong ganung paningin na ito ang mas hangarin natin, ay nagkakaroon ng katuturan yung ating mga ginagawa na tayo nananalangin para sa lahat, para sa mga nangunguna sa bansa, para sa ibang bansa, para sa ibang mga iglesia, dahil meron tayong mas mataas na hangarin ang kaluwalhatian ng Diyos na alam nating tunay na makapagpapaligay at makaaaliw sa lahat sa buong mundo. Ang sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 1 to 2, ito din yung conclusion ko last week. See what kind of love the Father has given to us that we should be called children of God, and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So ito nga yung sa simula ng panalangin tinuturo sa atin na kilalanin siya bilang Ama, at ngayon yung panalangin na hallowed be thy name ay itinutuon tayo sa anong maaaring gawin ng Diyos, ano ang kanyang gagawin sa kanyang kabutihan. At ito nga ang tinuturo na din ni Juan dito sa kanyang sulat, na ang ating patutunguhan ay na makita siyang mukhaan, makita ang kanyang
buong kaluwalhatian, His name completely hallowed and glorified, at doon tayo makakakita at makakaramdam ng kapuspusan ng ating kaligayahan. So kaya natin ngayon pa lang itinutuon na ang ating puso doon at dinadalangin, hallowed be thy name, dahil meron tayong pagkilala at pag-unawa na ito ang tunay na ating chief end. So, meron po bang mga tanong, comments about this topic sa mga panalangin? Brother IE, siguro marami sa atin dito aware, lalo na sa social media, mga active Christians, bloggers, or even mga school evangelists nangangaral o nag-share ng gospel sa mga schools, colleges, universities. Marami dyan. To name a few, sila John Nettle, Charlie Kirk na namatay na. May iba dito kung mag-share ng gospel, malumanay lang magsalita, just like parang yung mga pari, no? Halos di makabasag pinggan pag magsalita. Merong iba naman so bold, as if parang mga, ang tawag to, parang warriors kung harapin yung mga iba't ibang taong lumalapit, nagtatanong about the gospel, about the truth, about sino ba sila, ba't nila ginagawa yung bagay na yun. Ngayon, yung pagkakaiba nun dalawang yun, both are doing things, I believe, in their minds, for the glory of God, to honor God, to sanctify His name, to glorify His name, just like sa Lord's Prayer, hallowed be thy name. So, sa difference ng dalawang ito, paano masasabing kahit na magkaiba yung kanilang pamamaraan, o lalo na to the extreme, no, yung isa mas bold, parang talagang debate, minsan nauuwi pataasan ng boses or what. Paano masasabing kahit na magkaiba sila ng pamamaraan, still nagagampan o nagagawa pa rin nila na hallowing the name of the Lord? Yung pong sukatan ng kabutihan ng isang gawa ay hindi lamang kung ano yung end nito, kung ano yung hangarin ng mga gumagawa. So hindi ito about just what is aimed at, kundi also una yung pinag-uugatan. It should be rooted from faith. So ito yung nagsisimula sa pananampalataya. Ang mga gawa na hindi rooted from faith ay hindi matuturing na good as works. At maliban doon, ugat and also the manner, it is in the manner according to the Word of God. Ngayon, maliban sa manner, yun nga din the end. So, yung tatlong dapat yun, binabanggit yan sa ating Confession, chapter 16, pero doon sa paragraph on the works of unregenerate men. Sinasabi, the works of unregenerate men, though in the matter of them, may be what is according to the Word of God. Pero ito daw, dahil it is not from the root of faith, and it is also not in the right manner according to the Word, and not for the right end, the glory of God, ay hindi ito katanggap-tanggap na work, na good work sa harap ng Diyos. So yun yung tatlo. So hindi dahil lamang for the glory of God ginagawa ang isang bagay, ito ay dapat ng ituring na walang kapintasan, hindi ganoon sukatin ang kabutihan ng isang paggawa. Gayunpaman, patungkol doon sa mismong example ko na binigay nyo, yung pangangaral, ay meron namang lugar na iba-iba, depende sa sitwasyon na sa kaso, kung paano ipresenta ang salita ng Diyos. Maaaring sa isang environment that is hostile, ay kailangang sumagot in such also with some sharpness, and minsan napupunta sa ganong klaseng sharpness na to draw a line. Minsan si Pablo ginawa iyon na mag-minister siya for a time in a place, pero kapag sila ay hostile to the word at sila ay tumatanggi, ay maglalagay din siya ng mga mas malupit na salita sa kanila. Ganoon din naman ang mag-iiba ang kanyang pakikitungo pag nagmi-ministeryo siya sa isang iglesia, pero papakita sila na sumusuway pagtagal, ay yun din ay
pagsasabihan niya in a different tone. So, hindi natin masasabi about a tone, manner, sa pananalita kung ano necessarily ang masama. In terms of sa pangangaral, ang pinakasukatan na pinaka weighty ay kung ito'y totoo, kung ito ay according to what is being taught as the right gospel, the right law, yun yung mga mas sinusukat doon. Pero yung a manner of tone, merong recommendation of course for yung sinasabing always seasoned with salt, yung kindness, gentleness, mas generally, ito ay the manner that is recommended to us in the way that is more attuned to our conception of what it means to love people. And always, tayo naman ay we speak the truth in love. Sa ating pangangaral ng katotohanan, ay ginagawa natin to ng may pag-ibig. Ngunit ngayon nga, ang pag-ibig din ay maaaring magkaroon ng ibang tono. So, hindi natin nga masusukat ito necessarily just by kung anong tono o pamamaraan ng kanilang pagsasalita, kundi ano yung sitwasyon, ano yung kanyang, kung ito ba ay pag-ibig. Yun yung mas, so cannot be simplistically judged. Ano? Through prayers, we hallow the name of the Lord. No, and dun sa dalawa is what we desire and what God will fulfill. Ang question ko ay, paano kung yung dalawa doon, isa doon ay absent, na bibigyan ba natin ng tunay na samba ang Diyos when we pray? Yung sa pananalangin nga, ang paggabay sa atin sa pananalangin na dapat tunay tayong naniniwala, at yung mga sinasabi natin ay hindi mga empty phrases, isa yun sa mga simple na instruction. So pareho actually yun na yung pagkakaroon ng desire for what we pray ay yun yung sinabi ko isa, na dapat meron desire kasi dapat hindi ito empty phrase. And also na kung meron tayong pag-asa na ito'y gagawin ng Diyos, na ito ay at pananampalataya, yun naman yung paniniwala natin sa kanyang pangako. So, I think, indeed, kung wala yung isa doon, na hindi tunay tayong naniniwala, or hindi natin tunay na hinahangad, yung panalangin natin ay defective in itself, no? Yung ating pananalangin. Yes. So those two must be present. When we kailangan pray. na ang prayer natin ay with faith and not an empty phrase mula sa ating puso. Salamat. Salamat, Brother IE. Yung question ko naman is, paano natin i-picture yung huli sa conclusion lang? Because we shall see Him as He is. Baga parang hindi ko lang ma-imagine or ano yung right manner or tamang way para ma-picture na ano yung ibig sabihin niya na we shall see Him as He is. Yung sigurong pinaka tinutukoy nitong see Him as He is ay yung kanyang full revelation, kung sino siyang fully revealed. Kasi meron pang mga sa ibang language ng ibang apostol, sabi sa 1 Corinthians 13, we see as in a mirror dimly, but then we shall see face to face. Yan sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 13. So merong pagkakaiba in how we see now, we see only in the mirror. So, tapos sa ngayon, hindi pa tayo na napupunta din ganon. So hindi pa tayo like Him because we have not seen Him as He is. Ganon din yung isa pa si Paul uli ang nagsabi, 2 Corinthians chapter 3, na we beholding the glory of the Lord, we are being transformed into the same image. So kung ano yung nakikita natin ay binabago into that same image until makita natin siya as He is, we become like Him. So yung as He is diyan ay yung kanyang buong pagpapakilala, na at the end of time, aalisin na sa atin ang kasalanan, yung siya din ay aalisin na lahat ng mga tumatakip sa ating pagkilala sa Kanya,
magkakaroon tayo ng kakayanan na makita siyang buo, and doon din yung transformation into who is fully holy, fully sinless. Yun yung ating kahihinatnan bilang mga mananampalataya. Okay, salamat. Yung ano lang, last question is yung nabanggit mo nga bago, yung kumbaga sa pinakaumpisa pa lang ng lesson na ang Lord's Prayer ay pattern. Although may sinabi naman din talaga si Lord sa umpisa na this is how. Pero wala naman siyang binanggit na pattern. So paano natin i-argue back yun dun sa mga nag-defend na hindi, sinabi ni Lord na ano natin, panalangin natin yung Ama namin or yung our Lord's Prayer. Kumbaga, sambitin natin yun, ulit-ulitin natin yun, di ba? So, paano natin i-argue or hindi man i-argue, kumbaga paano natin i-defend lang na hindi, pattern talaga to na sinusundan natin. Which is, yun nga yung inaaral natin ngayon, step, praise by praise. Ang ganda nga nung ginagawa mo, salamat talaga, brother. So, paano natin i-ano yun? I-defend lang. Ayan. So sa Matthew chapter 6, yung pagkakasulat ni Mateo, ang sinabi ay, when you pray, say. So baka doon manggaling yung argument na sinasabi na kapag tayo mananalangin, ito ang mismong iyon sabihin. Sa pagkakasabi sa Lucas ay sabi, pray then like this. So kamukha nito. So yun naman yung pinanggagalingan ng at least the exegetical source of na sasabihin, kamukha nito, kahubog nito. Maliban doon, makikita natin na si Jesus mismo, pag dumadalangin, hindi yan mismo kanyang sinasabi. So hindi natin dapat isara na ang lahat ng panalangin kailangan ang mga salitang yan lang ang sasabihin. Yun nga ding mga panalangin na nakita natin sa buong Psalms, sa buong Biblia, sa lahat ng mga sumunod na ginawang panalangin ng mga disipulo ng Panginoon, pagkatapos ituro ang panalangin na yan, ay hindi naman laging yun lang ang kanilang sinasabi. So ito yung mga malinaw na hindi na yung prayers natin ay kinukulong ni Kristo na maging ito lang ang sasabihin. Ito nga ay taliwas din sa kanyang kakasabi lang na huwag kang mag-ipon lamang ng mga salita na sasabihin mo ng walang kahulugan at uulit-ulitin mo. So hindi ganoon ang panalangin at yun against the nature of what prayer is, who God is, at kung ano ang pagtawag sa Kanya. Ay dadalangin natin ang ating mga pangailangan. Yun yung maunawa natin about prayer. Hindi siya nagkukulong ng ito lang ang inyong sasabihin. Hindi, ito ang mga extent ng pwede niyong sabihin at hilingin sa Kanya. Yung side note lang siguro or small lang question, no? Yung paulit-ulit nga na panalangin. Cover din ba nun yun, bro, yung yung modern praying in tongues? Yung umaga gibberish lang yung sinasabi nila paulit-ulit, no? So parang covered din yun yung sinabi ni Lord na wag paulit-ulit yung sinasabi niyo, empty naman yung mga praises. Mas malapit siguro yung empty praises or yung pag sinabi sa Matthew chapter 15 na they approach me, they draw near to me with their lips but their hearts are far from me. So basta ang point ng lahat ng yun, empty phrases or drawing near with your lips with hearts far, ay na ito'y hindi taos-puso, walang pag-unawa, hindi sila mga tunay na panalangin. So empty phrase, empty sounds, kung ano pa man, ay hindi sila prayers that are recommended by Jesus. Kuya, in times of life's difficulties, paano ko makakasigurado bilang Christian that in my prayer, I am seeking God's glory first and that I am not seeking His help to remove difficulties in my life? In times of our difficulty, paano makasiguro? Well, maaaring sa ating dahil sa ating kahinaan and also the state that we are in ay maipit nga ang ating pananaw doon sa atin lamang kalagayan. Gayunpaman ang sa biyaya nga din ng Diyos, minsan yun mismo ang magbubukas sa iyo para ikaw ay magkaroon ng mas malawak na pagtingin kung ano ang kaluwalhatian ng Diyos. Nangyari yan halimbawa kay David sa Psalm chapter 3.
Psalm chapter 3, sinasabi na ito'y dalangin na siya ay hinabol ng kanyang anak na kinailangan niyang magtago sa isang kuweba kasi papatayin siya ng sarili niyang anak. At doon pa lamang, wala namang nangyari sa kanya. Nagtago siya sa kuweba, natulog siya. At paggising niya ay padating pa rin yung kanyang anak. Pero doon pa lamang sa nangyari sa kanya na kanyang kalagayan na sa pagkakaipit niya sa isang kuweba at nakatulog siya, nakakita siya at nabuksan ng kanyang paningin sa kaluwalhatian ng biyaya ng Diyos. Kaya mayroon siyang panalangin doon sa verse 5 na I lay down and slept, I woke again, for the Lord sustained me. So nakita niya agad yung dito sa kalagitnaan ng aking paghihirap na pinagdadaanan, natulog lamang ako at siya ay nagising. Pero doon nabukas ang kanyang pag-unawa na na maluwalhati ang Diyos, mapagbiyaya ang Diyos, nag-iingat sa kanya. So, itong maaaring yun ang tinuturo din sa atin, makikita natin sa mga awit, sa kanyang sa kung anumang kalagayan niya, out of his distress, he calls to the Lord. Dun sa kanyang pinakailaliman, kung nasaan man siya, he calls to the Lord. At yung pagliligtas na madadanasan niya from that distress ay mas magbubukas sa kanya ng sight of the glory of God. At ganun din, minsan ay minsan yung ating kalagayan ay natutuon nga yung ating, o nakukulong ang ating pagtingin doon lamang. Pero kung meron tayong mga karamay, mga kasamang iba, ay makikita natin baka merong iba na mas matindi ang pinagdadaanan. Nagkakaroon tayo ng mas malawak na pagtingin sa ginagawa ng Diyos all around the world at mas lalo tayong nakakaunawa ng pagkilos ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. So, yun yung mga pamamaraan para tayo. Ayan. So, ngayon pa daw. Mag-share na lang ako ng personal reflection ko dun sa lesson. Yung hallowed be thy name, parang siyang parang list siya dun sa priority ng Lord's Prayer. Pag parang sa lagay ko noon kasi parang hindi ko siya maintindihan una. Tapos pangalawa, parang tingin ko parang kaya mo na yan, Lord. Kasi ayun, parang yun yung priority niya, kaya parang yun yung gagawin niya. Pero dun sa lesson ngayon, na-realize ko na ang powerful pala ng prayer na to. Kasi parang ang ginagawa niya, as you mentioned, ay parang pinapalawak niya yung puso ng tao, at especially yung puso ko. Kasi parang realize ko na yung puso ng tao is made to desire for greater and higher things, even His glory. Tapos parang this prayer helps us parang get out of yung narrow, yung paniningin sa lupa na nakafocus lang sa mga needs na immediate tsaka maliliit na mapangangailangan to parang yung mga desires of God Himself. So parang na-encourage ako to pray that prayer na hindi lang para mabago yung sarili kong puso, pero para mabago rin yung puso ng iba, so that yung parang light may shine in the hearts of others. Nung ako nga din ay sa aking paglago sa pananalangin, noong ginamit kong gabay ang Lord's Prayer para ako'y mahubog sa pananalangin, actually ang lagi kong inaalala ay give us this day our daily bread. Yun ay una mas madaling alalahanin kasi pag sa simula ng iyong araw, kakain ka ng pandesal. So, yung kang daily bread. Yung sa simula pa lamang, alam mo yung pangailangan. Pero doon pa lamang din ay may nabubukas na din. Kahit doon sa pag-isip mo na hihilingin mo yung pagkain mo sa Diyos, ay hindi ba ikaw din naman yung lalabas para bumili at yung pera mo ay pinaghirapan mong magtrabaho. Pero pinapalawak na din ang iyong pananaw na
Hindi ba yan ay pagkilos din ng Diyos para ibigay sa iyo? At kahit na yung pagkain mo ay bibilin mo sa isang hindi mananampalataya na nagtatrabaho sa McDo ay at iaabot sa iyo ng isang hindi mananampalataya, ito'y ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng pagkain. So, yung kahit doon na sa paglapit natin sa Diyos sa ganung panalangin ay papunta na rin na palawakin ang ating pagtingin, papunta doon sa hallowed be thy name. So, ito ay yun nga ding gagawin natin dito sa pag-aaral ng Lord's Prayer. Ay makita natin na na itutuon tayo into a Godward, God-glorifying na pagtingin sa ating mga hangarin para yung puso natin, pag tumatawag tayo sa Kanya, hindi nakukulong sa ating sariling mga pangangailangan o hangarin. Hindi tayo ay magabayan na ang hangarin natin ay kung ano ang nais ng Diyos. So, yun yung ating mga pag-aaralan sa mga darating pang araw at ito'y nawa makatulong sa atin na yung ating pananalangin sa pribadong pananalangin ay mas mapaigi din at ang pinakahangarin din natin nga ang mas explicit goal sa ating pag-aaral ay yung ating corporate worship sa ating pananalangin ay ma-enhance. So, sa ating pananalangin, alalahanin natin we are praying for the name, for the fame of God's name. At yun ang ating hangarin, kaya tayo nananalangin palagi ng marami sa ating mga pagsamba. Tayo po ay manalangin. Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami ay nagpapasalamat sa iyo na pinapaalala mo nga sa amin na ikaw ay maaari naming tawagan na hingan ng tulong sa lahat ng aming pangailangan mula sa aming kalugmukan. Kung kami tumawag sa iyo, ikaw ay magliligtas sa amin at ito'y makaluluwalhati sa iyo. Salamat nga sa iyong salita, sa pagtuturo ng iyong anak ng isang panalangin na ito na nakapaggagabay sa amin na mas mapalapit sa iyo, mas mailapit ang aming puso na maging kamukha ng kung ano ang iyong mga hangarin ay mas lalong mailapit kami sa kanyang puso na kami ay ganito ring magkaroon ng mga hangarin na para sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo nga kami, Panginoon, sa buong araw na ito, sa lahat na aming mga madidinig, lahat na aming gagawin, ay mas lalo pang maituon ang aming puso na maiayon sa iyong kalooban at mas lalong may pagkilala ng iyong kabanalan at ng inyong biyaya. Nang sa gayon ng aming lahat ng mga panalangin, ang lahat ng aming pagkilos ay nakaluluwalhati sa iyo at nakapagbibigay karangalan sa iyong pangalan. Pamindalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Mga kapatid,